are taking this seriously at titignan nila yung mga arguments. I'm just asking that they take a step back, look at the bigger picture, yung implications nito sa check and balances sa sistema natin ng gobyerno and future administration, no, lahat ng kontrata na papapirpir. So ako naniniwala that there will be a lot of serious thought given to this and I'm praying and hoping na ma-clarify o ma-overturn itong tingin namin ng mga masasamang doktrina na hindi makakatulong sa fight for good governance. Paano po pag hindi kumatik sa inyo ang Korte Suprema? Well, we will see dahil it really depends sa laman ng decision. Sir, meron daw pong anim na factors yung nilalaman ng ating petisyon? Yes, it basically focuses on executive privilege vis-a-vis the power to investigate. At number 2 yung sa rules, no? And basically ang sinasabi nito, iba-ibang parte ng Constitution, especially sa foreign loans, ay nagsasabing kailangan transparent and accountable. At ang executive privilege is a exception na kailangan patunayan ng Malacanang rather than sabihin lang nila military o diplomatic at automatically na ganyan ang mangyayari na pwede nang magsikreto. Sir, mawi-weekend daw po yung Supreme Court sa ginagawa nila. Bakit mawi-weekend if there's peaceful expression of what the people feel, di ba? Alam mo, nung araw ang babae hindi pwedeng bumoto. Nung araw pag wala kang property hindi ka pwedeng bumoto. It was actions like this that strengthened democratic nations. Paano nung mawi-weekend napaka-peaceful naman at sabihin ba pag ang isang mga kababayan natin lumabas at kumanta ng bayan muna, mawi-weekend ng institution, I would assume nalalakas because it will show na ang tao ay may malasakit sa ating bayan. Salamat po, sir.